Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwentong Lagim. Alam nyo, may mga kwento sa dilim na mas mabuting hindi na lang binubuklat. Pero ngayong gabi, dito sa atin, haharapin natin ang isa. Handa na ba kayong pakinggan? Ang alamat ng isang bangkay. Isipin nyo to, isang katawan na inilibing na, pero sa halip na mabulok at manahimik, ay parang naghihintay lang sa ilalim ng lupa. Isang nilalang na pinatigas na ng kamatayan, pero pinilit na igalaw ng isang sinaunang sumpa. At ang misyon niya sa pagbabalik, isa lang, ang humanap ng biktima. At ang susunod, posibleng ikaw. Ngayong gabi, dito sa Lagim Central, isang napakatinding case file ang bubuksan natin mula mismo sa madidihim na alamat ng Visayas. Ito ang ating pagsisiyasat sa Amalanhig. So, ano nga ba ang isang amalanhig? O kung tawag yun ng iba, maranhig. Well, ayon sa alamat, sila ay mga bangkay na literal na bumabangon sa kanilang libingan. Pero linawin natin hindi sila multo. May katawan sila at may iisang nakakakilabot na layunin, ang patayin ang sinumang malas na makasalubong nila. Pero teka, saan ba talaga sila nanggaling? Bakit sila bumabangon? Ang sagot dyan ay mas nakakatakot pa sa iniisip nyo. Ang isang amalanghig kasi ay resulta ng isang nabigong ritual ng mga aswang. Ang kwento, sila daw yung mga aswang na, namatay bago pa nila naipasa yung kapangyarihan o yung sumpa nila sa iba. Dahil dito, yung kadiliman natrap sa loob ng katawan nila. Kaya naman napipilitan silang bumangon bilang isang undead para walang awang habulin ang init ng buhay. Okay, silipin natin tong case file. Klasifikasyon, undead aswang. Partikular sa rehiyon ng mga hilagay noon sa Visayas. Ang hitsura, dito nagiging delikado. Mukha kasi silang ordinaryong tao. Pero kapag napansin mo na yung pag-usli ng kanilang pangil sa itaas, huli na ang lahat. Ngayon, eto na. Dito na tayo sa parte na talagang kakaiba at sobrang nakakatakot tungkol sa amalanhig. Ito ay tungkol sa paraan niya ng paghabol, isang bagay na parehong kahinaan at kalakasan niya. Dahil nga bang mangkay sila, nanigas na ang kanilang buong katawan. So, kaya lang nilang tumakbo sa iisang direksyon. Diretso. Walang liko-liko. Walang pag-iisip. Dire-diretso lang ito na parang isang missile. Patungo sa'yo. At dito mismo nakasalalay ang kaligtasan mo. Kaya tandaan nyo to, kung hahabulin ka at tatakbo ka ng diretsyo, sigurado patay ka. Pero kung tatakbo ka ng pa-zigzag, malilito yung naninigas nitong katawan at dire-diretso lang itong lalagpas sa'yo. Sa lupa, yan na ang tanging pag-asa mo. So, paano kung naabutan ka? Anong gagawin niya sa'yo? May dalawang paraan daw ang amalanhig para tapusin ang kanyang biktima. At pareho, grabe, nakakakilabot. Okay, yung unang paraan, medyo pamilyar. Ang kagat sa leeg, parang classic na vampira. Simple pero nakamamatay. Pero yung pangalawa, ito yung tunay na bangungot. Hindi ka raw niya basta kakagatin, kundi kikilitiin. Oo, kikilitiin ka nito hanggang sa yung tawa maging iyak, maging sigaw ng paghihirap, hanggang sa hindi ka na makahinga at mamatay ka sa gitna ng matinding tawa at takot. Isipin niyo yung horror nun. Ngayong alam na natin kung ano sila at paano sila pumapatay, oras na para sa pinaka-importanteng impormasyon. Paano ka tatakas kung sakaling mang makatagpo ka ng isa? Ito ang escape protocol. Tandaang mabuti. Una, tumakbo ng pa-zigzag gaya ng sinabi natin. Pangalawa, umakyat ka sa puno, sa pader, kahit saan. Dahil matigas ang katawan, hindi sila marunong umakyat. At panghuli, ang pinaka-efektibo raw,
humanap ka ng tubig. Sinasabing takot na takot sila sa mga ilog at lawa. Ang amalanhig ay isang napakagandang paalala sa atin. Isang testamento na may mga kasamaan, may mga sumpa na hindi basta-basta nagtatapos kahit pa ibaon na sa lupa. Ang sumpa ay nananatili. Laging naghihintay ng pagkakataong muling bumangon. Kaya sa susunod na may marinig kayong kakaibang yabag sa gitna ng gabi, tandaan nyo yung mga sinabi namin. At ang tanong na iwan namin sa inyo ay ito, sa modernong panahon natin ngayon, sa tingin nyo ba, posible pa ring may mga sumpang bumabangon mula sa kanilang mga libingan? Mag-ingat kayo palagi dahil ang gabi ay laging may dalang panganib.